tapos na kayo dyan, ngayong araw nga ipapakita ko sa inyo kung paano kami mag-receive ng provision dito sa barko. Pero bago yan, dapat 2 weeks prior ng pagdating sa port, dapat naka-order na. Then paplanuhin muna kung saang side i-receive ang mga items. Sa pagre-receive, kita nyo naman, ayan no, napakadelikado niyan, kaya kailangan doble ingat talaga. Pagkatapos ng ilanding sa deck, ayan o, hahakutin na ng mga tropa yan, papunta naman dito sa loob. Pagkatapos ay gagamitan ng crane, ayan o, para itaas, kasi nasa second deck pa yung landing area ng provisions namin eh. At pag nasa landing area na, ayan, kukunin naman namin yan dito at ipapasok namin dyan sa dry provision room. Hindi rin nga madali kasi sobrang lamig talaga dito. Habang ginagawa namin to ay nasa 5 degrees ang lamig dito sa China. Pag masyado na kasing malamig, ang hirap ng gumalaw, ang sakit sa balat talaga. Tingnan nyo naman yung mga tropa ko dito, ayun, naka-winter suit talaga sila lahat. Marami-rami din talaga hakutin to dahil ang order namin is good for 45 days. Kaya kaming lahat dito, sama-sama, ayan o, tulong-tulong, ika nga. Oy, shoutout daw sa lahat ng tao gama dyan sa atin. At ito na ba na aking pinakatrabaho dito, syempre i-check ko yan isa-isa. Pagkatapos i-check, titignan ng quality tsaka yung quantity kung tama ba ang dumating. Kailangan talaga mabusisi at iisa-isahin mo talaga yan, kasi lahat ng nasa checklist mahalaga machikan mo at saka talagang tama yung gagawin mo. Kasi pagdating sa dagat, wala ka nang mabibilhan yan pag may na-miss ka na items. Kaya habang nandito pa sa port, dapat mai-report na kagad kung meron kang nawawalang items, para sa kung ganun ma-inform agad yung agent, at kung kayang ibibigay pa. Di rin nga biro ang trabaho namin dito sa barko pag nandito sa port, lalo na pagkakagaya nito, nagre-receive kami ng provision. Ayan o. Imagine, 6 na oras namin tinrabaho lahat yan. At hindi pa natatapos yan dyan. I-arrange pa namin yan once na nandito na sa loob yan at na-checkan na namin lahat. At dito nga, pagkatapos namin ma-checkan at na matignan ang quality ng mga product, kami na rin ang mag-arrange. Ipapasok na namin sa loob isa-isa yan. I-itemize namin yung mga frozen, tsaka yung mga veg, at tsaka yung mga dry. Hiwa-hiwalayan sila. Magpapahinga lang kami ng konti dyan, tapos tuloy-tuloy na naman ang hakot. At pagkatapos naman yan, maya-maya sa kusina naman, magluluto naman. At pagkatapos ng trabaho sa kusina, babalik na ulit dito. Ayan, mag-check na ulit, tapos maghahakot na ulit, mag-arrange na ulit. Ganyan lang ang buhay namin dito pag nagre-receive ng provision. Isang buong araw na puro ganyan ang trabaho namin. At hindi lang yan, kinabukasan meron pa yan, dahil nga sa sobrang dami nga ng items na nire-receive namin dito sa barko. Sa mga susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo kung paano naman ang arrangement namin sa dry provision room, sa fish room, sa meat room, at sa vegetable room. Huwag nyo palang kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito sa video ko. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thanks.